Welcome, church fam, to our podcast! Finally! Actually, dream natin to no? Magkaroon ng podcast. By the way, my name is Pete. My name is John. And my name is Kai. Ayan, nandito kami upang pag-usapan ang mga bagay-bagay about life, about faith, about God, which will and hopefully maka-encourage at maka-inspire, maka-uplift ng mga bawat makakanood nito at makakinig. Yes. Yun naman talaga ang layunin ng podcast, diba? Ano ba ang content natin dito? So basically, kahit ano naman siya, everything under the sun. Wow. Everything that everything we can talk about, any topic, pero ang mas maganda, yung mga topics that will encourage, that will help people sa kanilang faith, sa kanilang walk with God. Syempre, magiging blessing to sa kanila. Yan. Sige, magpakilala siguro muna tayo sa mga listeners natin, viewers natin. Especially sa mga kasama natin sa Convergence Church, diba? Sa Convergence Church na nakikinig. So, simulan natin kay Pete. Yes, my name is Pete and I am neat. I love to eat. Uy, yun. Galing rapper Rapper. Christmas rapper. So yun, so ang ministry ko sa church is I'm into youth and I'm into campus ministry. Ayan. Wow. So beside doon, I also manage Life Place and I also part of our school management. Yun. Okay. So kami naman, sa mga hindi nakakilala sa amin, my name is John and ang asawa ko po, ang napakaganda kong asawa. Si Kai, walang tatalo dyan sa kanyang kagandahan. Walang halong biro yan. Walang halong biro. Legit yun. Legit. So, kaming dalawa, and we've been married for almost 7 years. Meron po kaming dalawang anak, dalawang nagagandahang anak, dalawang babae. Sophie, pwede bang, can you show yourself to the camera? Come on, just one Say time. hi. Here, with Daddy. Nandito po siya. Ayan. Ayan. Shout out kay Sophie na napakalaki na. And then kay Pat, syempre, Pat, pakita ka mabilisan lang. Ito po yung behind the scenes. Behind the scene person, di pa people. Uy, may team na agad tayo, no? Dalawa. Oo. So, yun nga. Meron kaming dalawang Very anak. supportive. At we are part of the Young Adults Ministry. At Marriage Course Ministry. Yeah. Ako naman din. Ang daming ministry, no? Sa music ministry din. Kasama din. At ngayon, nagbibuild tayo ng bagong ministry, which is yun sa Cavite City. Cavite City. Bible study sa Cavite City, which is my hometown. And so, by the grace of God, talagang si Lord yung nagmamanage ng mga bagay-bagay natin, mga pinagkakaabalahan natin. Siya yung nagbibigay sa atin ng strength. At hindi lang yun, no? Tayo ay nagmamanage din ng travel agency. Travel and tours. At din sa ISHRM. Yes. Ayan, sobrang dami namin ginagawa. Hindi lang halata. Hindi lang halata. Ayan. So, ayan. Ang purpose ng... going back to the purpose ng natin, ng content natin, ng mga ganito. Ano ba yung purpose natin? So, our heart and soul behind dito po sa podcast is ma-encourage po yung mga bawat isa, especially kayong mga nakakakinig. And I think ang maganda rin kasi mas ma-unwrap natin, mas mag-dive in tayo or mas i-dissect natin. Uy, parang mga surgeons pala to, doctors tayo. I-dissect natin kung ano yung napipreach or nasi-share during services or during Sunday or midweek service. So, pero yung, I think, Sunday service yung pagpo-focusan natin sa ating podcast. So, kasi, mapapansin naman natin during Sunday service, wala namang time na ma-discuss yung mga nasi-share or napipreach. I think this is a space for us to discuss yung mga nai-share ng mga nagpipreach during Sunday. Para sa ganun, mas malaman, ma-understand pa natin lalo yung mga napipreach during Sundays. Para ma-focusan natin. So sa mga, kasi posible rin na magtanong din sila sa comment section, pwede ba yun? Then, pwede natin balikan yung mga tanong nila. Yung mga questions nila in live. Sa susunod na podcast. So, drop your questions below sa comment section para sa ganun, di ba? Mas
lumawak yung pag-uusapan natin. Lumawak pag-uusapan, Yan. naging interactive tayo. Yan. Mas lalo natin talagang hinihimay-himay yung bawat word na nare-receive natin kay Lord every week. So, ang tanong ko dito, pwede bang sumali dito yung mga ibang, let's say, iba yung belief mo, iba yung gender mo. Pwede ba dito yung mga Of course, anyone. Anyone. Anyone can join, anyone can hear, anyone can watch. Kasi we want to bring this down to people para sa ganon, what is our common ground? Yes. Diba? Ano yung pinaka common natin? Lahat tayo nagkakaproblema. All of us are experiencing suffering, pain. All of us are experiencing life. No? So Yes. anyone can relate. So, whether you are like, kahit gaano pangit yung past mo, kahit iba yung gender mo, kahit ikaw ay like parang wala nang lumalapit sa'yo, pwede ka dito, no? Yes. Okay. Yes. Makikinig ka lang naman, ano? Makikinig ka lang naman. Yan. So siguro, dahil limited lang yung ating time, at mabilis lang yung attention span ng mga tao these days. Yes. Balikan natin kung ano yung shinare last Sunday. It's all about making a difference, Yes. di ba? It's all about making a difference. It's all about being a difference maker. Tama ba yung grammar ko? Tama, Difference maker. Difference maker. So what, ano Kasi yung... tayo, we are called to be different. Kasi alam mo yung mundo ngayon, it's like parang Copycat yung mga... na lang. Copycat. Kung ano yung mga ginagawa, kung ano yung uso, yun ang gagawin. Kahit na mali yun, nagmumukhang tama yung mali. Kaya yung mga tao, ginagawa nila yung bagay na yun kasi marami nang gumagawa to the point na parang nabubulag na sila whether yun sa morality ng ginagawa nila. Yeah. And syempre, parang ganito yan ikaw, teka. Sige lang, go. Kailan? Napapansin ko rin kasi, especially if you are an unbeliever, hindi ka naniniwala, you are spiritually blind. Yes. And everything you do, you think na tama. You think okay. Kasi there's no... Yung paningin mo, hindi siya na-transform, hindi siya na-born again. Kumbaga bulag talaga. So, bulag talaga. No, there's such thing as spiritual blind. So, if there's such thing as spiritually blind, there's such thing as spiritually blinded person. So, yung mga ganong klaseng tao na hindi nakakilala pa kay Lord, and we pray for them. Syempre, makakilala talaga sila kay Lord, maborn again sila. Makikita nila na once they receive Jesus and they have the Holy Spirit, makikita nila, sabi sa Bible, you will determine which one is right or wrong. Yes. Diba? Malalaman mo kung ito ba ay kasalanan, ito ba yung sabi ng Diyos o hindi. Kasi meron ka na conviction, bagong nature. Yes. And you have this conviction that comes from the Holy Spirit. Ikaw naman, ma'am, sa palagay mo, bakit kaya ganon yung mga tao ngayon, pinipili nilang gawin yung mga bagay na hindi maganda, to the point na parang, yun nga, blinded sila, spiritually blinded. Palagay mo, ano yung, as a Christian, ito yung tanong ko, as a Christian, ano yung magagawa natin sa palagay mo? Siyempre, magagawa natin talagang i-extend talaga natin yung yung love natin sa kanila. Yes. 'Di ba? At saka kasi kapag nakaka-encounter ka ng talagang blinded talaga, yung talagang sobrang manhid na talaga dun sa mga bagay na kasalanan. Wala na talaga silang maramdaman. Para magkakaroon ko ng burden na pakinggan yung tao na yun ano ba yung pinaghuhugutan na to? Bakit siya manhid? Diba? So, para bilang isang Christian, no? Siguro, yun nga, naalala ko yung sinabi mo noon, lagi ko talaga naalala kapag Ano yun? yung kailangan lagi ka available sa tao. Para, yung parang madali ka lang i-approach. Hindi ka, yung parang,
Parang, kasi alam mo naman na nangangailangan siya. Kailangan you are physically available sa kanya. Yeah. Yung Yes. presence mo, Mm. available din sa kanya. So, napakadami eh. Sa social media, ang daming talagang akala nila tama, akala Yeah. nila cool. Yes. Lalo na ngayon sa Gen Z, nakikita ko ngayon, di ba? Hindi ko naman sila nila lahat ng Gen Z. Pero yun nga, kailangan pa rin talaga ng guidance. Yeah. Ayun. So, may naisip lang din ako kasi nga, 'di ba, sa generation natin ngayon, sa mga Christians ito naka-address ako sa mga Christians. But yung mga iba, ang tanong nila kasi minsan nakiki-conform tayo sa mundo daw eh, 'di ba? Parang sumasama tayo sa mga sinners, mga ganyan. Paano natin sa mga paano natin papakisamahan yung mga ganun parang tao? ano yung boundary? Ano ba yung boundary? Line? Yan. Kasi, yes, we want to win them. Yes. But at the same time, we have this conviction na hindi maging katulad nila. Yes, oo. No? So, para sa'yo, Well, magandang question actually yan. Magandang room for discussion. Well, para sa akin, dalawa kasi yan eh. It's either you are influenced or you are going to influence this group or this person. So, just like Jesus, sumasama si Jesus sa mga sinners. Nakipag-usap siya. Hindi niya ina-isolate sarili niya sa mundo. Hindi niya ina-isolate yung mga sarili niya sa mga manginginom. Kasi, di ba, na-labelan pa nga siya na parang naglutons or friend of sinners. Kasi nakikisama ka si Jesus. Pero, hindi naman ibig sabihin na nakikisama ka is nagiging isa ka sa kanila. Yan, magkaiba yun. No? And si Jesus, syempre Jesus siya eh. Hindi siya nang-influence kung ano yung way of thinking, way of life ng mga nakakasama niya. Kasi meron siyang mission eh. Yes. Sabi niya, I have come to do the will of the Father. And he has come, pumunta siya dito to save sinners, no? To reach the lost. So ayun yung heart and soul and mission niya kung bakit siya sumasama sa mga tao. Yan. Kasi unang-una, these sinners needs me. Yes. These sinners need saving. This sinner needs salvation. Tsaka wala nang ibang way para masagip sila eh. Through Jesus lang talaga. And No? Tsaka, we are called to be like Jesus. Sa be like panahon Jesus. natin ngayon, no, yan, ito, we are, 'di ba, called na talagang mag-share ng gospel, no, bilang maging katulad ni Jesus, no. Sa panahon natin ngayon, ganoon din dapat yung gagawin natin eh. Actually, dapat talagang dapat nakikisama tayo muna sa kanila. Talagang hindi natin actually i-adapt kung ano yung meron na ginagawa nila. Pero makikisama tayo. I mean, kikilala natin kung ano ba yung nakasanayan niya hanggang sa makuha mo yung ano niya. So, ibig sabihin, you must build a connection first, di ba? Connection muna. Yung connection muna. Then, bago mo ipakilala si Jesus sa kanila. Makikita naman niya sa life mo eh, kung fruitful ka ba, or hindi ba na kanila nakikita si Jesus sa'yo. Kasi pagka na kay Jesus ka, may impact kayo. Tsaka, ito pa, bago ka magkaroon ng connection sa tao na yon na unbelievers, no? Kailangan talaga grabe yung ano mo, founded ka talaga ng kasi ng word delikado ng Lord. Delikado kasi Baka pag hindi ka founded ng word ng Lord, pwede kang madala sa kanila eh, 'di ba? Imbis na hindi ka pwede, madadala ka talaga. Oo, 'yun. Madadala ka talaga. So sobrang na-enjoy niya yung ginagawa dito sa mundong ito. Nakakala mo, okay, and nakaka-enjoy din pala. So, 'yun. So kailangan talaga founded ka. Kailangan malalim talaga yung connection mo kay Lord. And malalim talaga yung relationship. Kasi sabi rin sa Proverbs, di ba? Good character, bad company corrupts good character. Good character. So I think, you have to set your boundaries. Yeah, you have to set a boundary rin between you and a certain group na ini-influence mo. Kasi, gaano ka pa sa tingin mong banal, gaano ka pa sa tingin mong you have this good character, no? If you're easily influenced by them at hindi ka equipped, wala kang mission na i-win sila,
Kasi parang sinasabi sa Proverbs, correct me if I'm wrong, pero parang ang settingin ko lang, hindi ko pa naman na-research to or hindi ko pa naman na papag-aralan talaga yung verse na yon. Pero sa tingin ko lang, no, sumasama ka sa kanila just for the sake na sinasamaan mo lang sila at na-influence ka nila. Yan, no. So, alam mo yun, parang parang dahil doon, nakikiayon ka rin sa mga beliefs nila, sa way of thinking, paano sila mag-isip, di ba? Kaya ka na-influence nila. Dahan-dahan kang ni-influence. Hindi mo lang alam, di ba? So, I think maganda yung sinabi mo, ate, kayo, no? Kailangan mo maging equipped. Yes. Kailangan mo maging malalim sa salita ni Lord. At saka I believe na gagamitin ka lang ka rin ni Lord depende dun sa calling mo eh. Kung called ka sa mga kung saan ka inassign. Kung hindi ka naman inassign, huwag kang diba? maghihimasok doon. Let's say, naka-assign ka lang sa workplace mo pero yung pinapasukan mo, pumunta ka sa mga clubs, ganyan. Siyempre, mahirap naman yung i-reach out yun kasi hindi mo naman, kumbaga, gamay din na, hindi ka naman from that life, di ba, na from the past, di ba? Tama. So, yung magre-reach out doon, yung naka-experience din, yung testimony, di ba, na gano'n, di ba? Tama. So, tama yan. Although, hindi ko naman nililimit yung, ni Lord yung kapangyarihan ni Lord anointing niya sa'yo. Pero, may mga tao talagang tinawag. Ipasa mo na lang, sige. In a particular, Itong tao na to, tinawag dyan. Pasa mo na lang siguro. Gano'n. Pwede mo, gano'n naman ang church Yeah. That's the beauty. Babalik pa rin talaga sa word ni Lord. Babalik pa rin talaga dun sa first respond mo. Which is yung mag-pray ka. At saka, the best thing na mai-offer mo sa kanila is your life. Your life testimony. Testimony talaga. Yes. So, kung paano ka binago ni Lord, dapat makita nila yun sa'yo. Tama. Diba? Dapat nakita yun. Nakikita yun. Kaya nga, be it salt and light. Yeah, kaya nga, minsan, parang, hintayin mo lang talaga yung right opportunity na lumambot yung mga puso ng mga tao or your friends. And then, doon mo na papasukan ng gospel, doon mo na i-share. Kasi may mga time, syempre, na hindi pa, ripe. Hindi pa hinog eh. Yes. Diba? You have to, wait for the right timing. Yes. No? Kasi, kung wala namang mali siguro or wala namang masama na i-share yung gospel, pero it has to be in the right time. Yes. Diba? Kung hindi, parang pipilitin mo lang talaga na si Lord, wait lang, hindi pa right time, anak, na i-share. May time to. Pero I have experienced nung past, nung talagang wala talaga akong idea sa scripture, wala akong idea about kay Jesus. Ang alam ko lang, novena, alam ko lang rosary. Kasi talagang Catholic ako before. Si John, na nakausap ko nung college ako, sinashare niya ako ng word ni Lord. Totally wala akong alam. Hindi ko maintindihan. Okay. Pero, after that, na-share niya ako na wala akong idea. Feeling ko, naniniwala ako na nag-work na yung Holy Spirit. Nag-work na yung, nag-work naman talaga yung Holy Spirit sa akin. Pero nakita ko. Naplantan ka ng seed. Naplantan ako. At nagkaroon ako ng eyes to see na, nag-work pala si Lord sa akin. So, ako nung time na yun, parang sabi ko, parang wala pa yata ako nasisharean na someone. Parang hindi naman pala ako nagiging salt and light. Yun pala, after ilang years, parang na-realize ko na yung asawa ko pala yung una ko na-sharean ng gospel. Okay. Nakakatawa kasi sabi ko nung time na yun, parang wala pa ko yata ako nasisharean na. Yun pala, na-realize ko na ikaw pala yung una ko na-sharean. Wow. Hindi ko alam yun, So, grabe yung pagta-transform, hindi galing sa'yo yun. Galing talaga kay Lord yung pagta-transform. Kumbaga, naging instrument lang ako. Yeah. Actually, magandang point yon. Kasi, may mga times or tendency tayo na parang ang tagal. Di ba? Ang tagal naman Kinokontrol natin yung pagbabago, yung transformation ng isang tao na hindi naman dapat. We are called to love. We are called to extend help. We are called to encourage or reach out this person. Pero yung transformation, yung change, so Lord na bahala. Trabaho na nila. Trabaho na niya. Hindi natin trabaho yun. So, nangyayari is, nape-pressure tayo.
Di ba gusto natin kaagad na mabago to? Napapressure tayo, kaya minsan nai-influence na tayo ng ginagawa nila. Ang tagal-tagal naman. Di ba may ganun? And so, encouragement lang rin sa mga, lalo na maraming kasing individuals or mga Christians, na siya lang yung Christian sa buong family niya. No? Oo, maraming ganyan. Mahirap yung ganun. And minsan kahit anong share nila, kahit anong pagpapakita nila na ganito na yung buhay ko, wala pa rin pagbabago. Ibig sabihin na lang, no, at the end of the day, si Lord pa rin talaga yung transform, nagbabago. Not by your... In His right time. Not by yourself naman yung salvation. Pero syempre, you have to pray for them. You have to pray for them. Ka yes. na magbabago sila or magbabago tong tao na to. Yan. So, patience din. Actually, parang ilulugar mo rin yung sarili mo sa kanila eh. Kasi nga, ikaw naman dati nung hindi ka pa Christian, parang ayaw mong makinig ng mga word of God, di ba? So, ganoon din sa kanila na parang it takes time, it takes the Holy Spirit talaga eh. Hindi naman, not by your own eh. Hindi mo rin sila maliligtas talaga. Hindi mo sila, walang salvation sa'yo. Oo, tama. Si Lord lang yung makakapagsabi. So, isa sa mga scripture nung shinare to ni Mami, ni Pastora Edna, is that we can see yung sinabi sa Psalms 1. Psalm 1 kasi, yun yung pinakaunang chapter sa Psalms. And unang word sa Psalms, blessed. Blessed. Sabi dito, blessed or blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord and who meditates on his law day and night. Yes. And then verse 3, that person is like a tree planted by streams of water which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do prosper. Verse 4, medyo maikli lang na chapter nito. Verse 4, not so the wicked. Yan. They are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Yes. Anong masabi niyan? Any reflections? Para kasing ano yan eh, parang it's like differentiating yung wicked at saka yung righteous eh, 'di ba? So, how do wicked live? Paano ba nagli-live ang mga wicked? Syempre, yung life nila it's parang lead to destruction eh. Kumbaga parang ang gulo, pero ang righteous din parang ano siya eh, standing despite sa mga kaguluhan, parang standing right, parang gano'n. So parang yung sinasabi nga dito, yung person is like a tree planted. Yes. By, hindi lang yung, itong sinasabi dito yung puno na nakatanim. Kung hindi nakatanim siya along the riverside. Yes. Kahit kasi ang punong nakatanim sa gilid ng ilog, yung pinagkukuha niya ng nutrients, is directly mismo sa agos ng tubig sa ilog. Di ba? Yes. So, yun nga, you have to, kaya sinabi mo kanina, you have to be grounded. Di ba? Grounded. You have to be founded ng word ng Panginoon. Di ba? You have, kasi hindi mo talaga matitake yung gulo ng mundo, 'di ba? Yung ka-wicked na actually yung mundo natin sobrang dumi talaga Kaya yun nga, we Christians are called to be the light of this world. Yes. Diba? Kayo. So makikita naman 'yun sa buhay ng isang tao eh. 'Di ba? You will know, sabi sa Bible, you will know them by their fruit, 'di ba? So malalaman mo yung pinagkukuhanan ng source o pinanggagalingan ng source ng isang tao, malalaman mo yung fruit niya, or malalaman mo, paano ba explain to? Malalaman mo yung roots ng isang, malalaman mo yung fruit ng isang tao base sa kung saan siya nakatanim. Plant. Base kung saan siya
humuhugot ng buhay. Yes. Yes, Diba? tama. So, sabi kasi dito, yung person daw, he delights in the law of the Lord and meditates on His law day and night. Day and night. Yes. Di ba? Day and night. So, we are dapat talagang as Christians, kailangan minimeditate natin yung word ni Lord. Hindi lang sa umaga. Kasi minsan devotion, sa umaga, sa gabi, diretso tulog. Pero sinasabi ng Bible, meditate day and night eh. Kaya nga, ito nga yung ginagawa natin ngayon. We are meditating on God's Word nung Sunday. Every Sunday natin to, every Sunday natin to gagawin. Ayan. Tama. Ganito, na, kasi minsan, nakakalimutan na nila yung word ng Sunday eh. No? yes. So, purpose natin. Pero, you know, yung purpose din ng Sunday word is para sa buong week mo rin eh. 'Di ba? Para paano ka ba lumaban sa battle mo sa buong week na to, sa workplace mo, sa ginagawa mo sa bahay mo, ginagawa mo sa kung saan ka man pinapadala ni Lord. Yun yung magiging sandata mo eh, yung word na narinig mo ng Sunday. So, kailangan talaga ma-remind tayo every day kung makakapag-devotion tayo tuwing morning, i-relate natin yung Sunday word dun sa dinevotion natin. Yeah. And kung ano kasi pinipreach during Sunday, kasi parang we are church, 'di ba? It's a community. And once we hear the word as a community, so nagkakaroon tayo ng isang spirit, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng isang kumbaga ng tema. Yeah. Yes. May patutunguhan tayo, may direction tayo. May direction. Pero kasi kung dumepende ka lang sa Sunday preaching at kumbaga parang kung dumepende ka lang sa isang araw mo na kain tapos expect mo magiging malusog ka throughout the week. Yes. Hindi mag-work. Hindi ka mabubuhay eh. Yes. 'Di ba? So kahit na nag-buffet ka pa, 'di ba? Binuffet mo pa, binuffet mo yung isang araw mo buong linggo. Tapos iisipin mo or expect mo na it will sustain you throughout the week, hindi pa din eh. Parang ano lang yan, brother. Mag-asawa. Hindi naman pwedeng Sunday lang kayo nag-uusap tapos the rest of the day, the rest of the week hindi na kayo nag-uusap. Yes. So kailangan ongoing yung communication nyo, nandun lahat. Day and night. Yes, day and night. Kasi yung Yes. salita ni Lord, it's not a cheap meal. Yes. It's a daily bread. Daily Yes. bread. It's a daily bread. Oo, tama. 'Di ba? And it's not a weekly bread, it's a daily bread. So, maganda pag-aralan mo kung ano yung pinipreach Sunday. And you have to syempre, make an effort talaga magpakalalim ka. Yes. 'Di ba? Lumalim ka sa salita ni Lord. So meditate the word day and night. 'Di ba? So ano yung sinasabi ni Lord about lahat ng mga sinasabi sa Bible, it can or it should apply to every areas of your life. Yes, every day. So, sa Psalms 1, how will this affect my relationship? Yes. How will this affect my ministry? How will this affect my work? How will this affect my lifestyle? Yes. 'Di ba yung pamumuhay ko araw-araw? So dapat ganun tayo as a Christian eh. Hindi lang yung basta dadaan. Hindi lang basta yung 'di ba? Like yes. Parang nakinig ka lang ng isang Parang bula lang, nawala lang. Yes, so kailangan talagang ma-remind tayo. Yeah. So Every let's sum up this discussion. Actually magandang topic of discussion eh, 'di ba? Marami pa tayong pwedeng mag-usapan. Yes. Nag-enjoy ako. Nag-enjoy din. Nag-enjoy din ako. So yan, one thing na na-realize ko. Sige, magkaroon tayo ng mga few realizations dito sa pag-uusap natin. Reflections. Okay. One thing na na-realize ko is how we kung paano tayo maging difference maker sa ibang tao is by being grounded sa word ng Lord. Kasi yun nga yung differentiate sa atin sa kanila, sa pamumuhay nila. And let's live on let's live for God, live for God's glory. Yes. Kung ano yung
kinakasaya ng Panginoon, gawin natin. Kung ano yung hindi maganda sa relasyon natin sa Panginoon, wag natin gawin. And yun, hayaan natin yung Holy Spirit na sumama sa atin kasi hindi rin naman natin talaga kaya. Yes. Only by His grace. Yeah. Yung mga nagagawa natin ngayon, only by His grace. Tama. Yes. Yun lang sa akin. Ako naman, ang reflection ko, hindi lang about sa mga tao na kasing age natin. Pero dito sa season ko kasi, gusto ko maging influence sa mga anak ko. Yes. So, di ba last time tinanong kita, no? Paano tayo, susundin kaya tayo ng mga anak natin? Or, ano kaya sila in the future? I-obey man nila tayo? Or, makikita ba sa atin si Christ sa buhay, makikita ba sa buhay natin si Christ sa kanila, di ba? So, one thing lang na na-realize ko, no, talagang, if we are really founded by God's word and God's love, and si Lord yung source ng love, it. That's why you can, influence your kids. Dun sa love mo. Then, sinabi sa akin ni John last time na, papakita natin sa kanila nagmamahalan tayo. Yun yung ma-influence natin. Then, mapapakit natin yung pagmamahal ni Lord through us na nagmamahalan tayo. Yes. So, sabi ko, okay. So, sabi ko, ito siguro yung maiiwan ko na legacy. Na legacy sa mga anak ko. Mai-influence natin sila by building their character, yung kanilang attitude, yung kanilang pakikitungo sa ibang tao in the future. Nagsisimula sa atin bilang isang parent. So, yun nga, ipag-pray natin sa Lord na talagang maging good steward talaga tayo sa mga batang ito. Yeah. So, ako naman, sorry. Saglitin ko lang to, yung idea ko na to. Insights ko na to. Yeah, go ahead. Kasi di ba, people are like, parang ginagawa lang lahat ng mga tao, ginagawa ng mga tao is, para maging famous sila, para maging relevant sila. And one thing na siguro nakakalimutan nila is, na-remind lang din ako sa pagpapalaki ng anak, no? Okay lang kahit di tayo sikat sa outside ng bahay na to. As long as sikat tayo dito sa loob ng bahay natin. Yes, diba? exactly. Kasi, yun ang nagmamatter naman yung family mo Kung ano ka sa bahay, diba? Tama. Yes. Dapat madala mo bago ka lumabas dyan, bago ka mag-share ng word, dalhin mo muna sa bahay, ilabas mo muna sa bahay, sa family mo muna. It starts with the family. First ministry talaga Family mo. Family. Yes. Diba? Bago ka mag-influence ng iba kung sino-sino dyan. Umpisahan natin sa mga anak natin. Tama. Ang bango mo nga sa public, di ba? Oo. Pero sa private. baho mo sa loob ng bahay. Oo. Na magandang reminder. Ano? Sa akin, ang reflections ko sa Psalms 1, dun sa pinag-usapan natin kanina, is that secured people, they know who they are in Christ. And they don't need the approval, they don't need the attention, they don't need validation from other people. Kasi yun yung mundo yung culture natin Yes. Di ba? Laging we seek attention, we seek validation, we seek approval, we seek love. Yes. Di ba? To other people, lagi mo check Instagram followers mo, likes mo. Ganyan yung mundo Yeah. Yes. Ganyan yung culture. And it's not hindi siya sustaining in the end. Yes. You're just gonna parang isang puno or isang plant, di ba? Malalanta rin in the end. Kasi ang source mo, tao ang tao, di ba, broken. Ang tao is makasalanan, just like you. Di ba? So, yeah, magandang reminder to sa atin, na we have to be connected to the source who will really give you life. Yes. Who will give you real joy, real happiness, real peace. Wow. Na hindi mo makikita sa mundo. Na akala mo ay ito, kapayapaan to, pero hindi, 'di ba? Baga naka-package lang siya na, let's say, peace or joy or love. Pero pag binuksan mo, wala. Yes. Diba? Empty pala. So,
pag kumakapit ka kay Lord, siya magsusustain sa'yo. Amen. Yes. Siya magsusustain sa'yo. Naniniwala ko doon. Siya magsusustain sa'yo. And you will really experience life. Sabi nga, di ba, remain in me and I in you. I am the vine, you are the branch. Or, sabi sa John 15. For apart from me, you can do nothing. Yes. So, ayun yung sinabi ni Jesus. So, and you will be fruitful in all season. Magiging fruitful ka whether yung paligid mo, yung nangyayari sa'yo is drought, parang tagtuyo. Pero hindi, connected ka sa source mismo eh. Connected ka sa buhay mismo. Tama. Connected ka sa salita ng Diyos. Diba? Leaves may wither, flowers may fade, but by a word will remain forever. Yes. Ayun yung kagandahan kapag kumakapit ka sa salita ng Diyos. Yes. You are fruitful in every season. Amen. So, hindi ka insecure, hindi ka attention seeker, hindi ka madaling ma-influence ng culture around you. You don't always look for peace and joy and love to the wrong places kasi secured ka sa relationship mo kay Lord. Secured ka sa salita niya. Alam mo kung sino ka. Alam mo yung halaga mo sa ating Panginoon. Ganda. Lapakan si Lord. Thank you, Lord. So, dito sa ating podcast, marami pa tayong pag-uusapan and stay tuned sa mga gagawin pa natin dito. Salamat sa pakikinig at natapos mo tong video na to. Salamat dahil kahit na starting pa lang to, no? Nakinig ka. Yeah. Ayan. So, stay, may mga, ano ba tayo, mga ending. Oo naman, kasi lines. paano natin ito matatapos? Ayan, sige, anong masasabi nyo? So, yun. Always, be connected, stay connected to the source. To the Walang source. iba, si Jesus. Yan. Always be connected to the vine. Yes. Yun yung Ayan. ating topic for today. And be an influence sa mga taong wala sa Panginoon. Ayan. Alright, thank you for tuning dito sa ating podcast. I hope and we pray na magkasama-sama ulit tayo. And Always remember, you are not alone. you're not alone. Thank you guys for Thank you. coming here. Thank you. Peace. Peace.